Sa kaibuturan ng Tondo, Maynila noong Nobyembre 30, 1863, isinilang ang isang anak ng duka na nakatakdang maging haligi ng kalayaan. Hindi siya nagmula sa mga ilustrado o mayayamang angkan, ngunit ang kanyang diwa ay higit na mayaman kaysa dinto. Sino siya? Mayaman sa kwento, maraming kontrobersya. Pero sino nga bang nasa likod ng mga caption at headline? Ang paghahanap sa katotohanan, ang pag-unawa sa nakaraan, sa isang espesyal na dokumentaryo. Handa ka na bang makilala siya? Siya si Andres Bonifacio y de Castro, ang supremo at ama ng himagsikang Pilipino. Maaga siyang naulila at sa edad na 14, binitbit niya ang responsibilidad na buhayin ang kanyang 5 nakababatang kapatid. Nagtrabaho siya bilang bodigero, warehouseman at clerk at para kumita, nagtinda siya ng mga baston at paper fan. Ngunit ang kahirapan ay hindi naging hadlang sa kanyang pagkauhaw sa kaalaman. Sa pamamagitan ng sariling pag-aaral or self-educated, binasa niya ang mga aklat tungkol sa Rebolusyong Pranses at ang mga nobela ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang mga aklat na ito ang nagbukas sa kanyang isip sa kaapian ng kanyang lahi. Noong 1892, naging miyembro siya ng La Liga Filipina, isang samahang itinatag ni Rizal na naglalayong magkaroon ng reforma sa mapayapang paraan. Ngunit nang dakipin at ipatapon si Rizal sa dapitan, tuluyan siyang nawalang pag-asa sa mapayapang pamamaraan. Ang pagtatag ng katipunan. Gabi ng Hulyo 7, 1892, sa isang bahay sa Azcaraga, ngayon ay CM Recto, itinatag ni Andres Bonifacio kasama sina Teodoro Plata at Ladislao Diwa ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Ang katipunan ay isang lihim na samahan na ang tanging layunin ay makamit ang ganap na kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng armadong himagsikan. Ang mga kasapi ay nagkakaisa sa ilalim ng sagisag panulat ni Bonifacio na may pag-asa at ng kanyang asawang si Gregoria de Jesus na tinaguriang Lakambini. Mabilis na lumaki ang samahan. Ang katipunan ay naging sentro ng pag-asa para sa masa para sa mga anak ng bayan na handang magbuwis ng buhay para sa tinubuang lupa. Si Bonifacio, bilang supremo ng katipunan, ang naging pinakamataas na pinuno nito. Ang sigaw at ang simula ng digmaan. Noong August 1896, nabunyag sa mga Kastila ang lihim ng katipunan. Walang alinlangan, ipinatawag ni Bonifacio ang kanyang mga katipunero. Sa gitna ng balintawak o pugadlawin, kinuha nila ang kanilang sedula o Community Tax Certificate, ang simbolo ng pagkaalipin sa mga Kastila at sabay-sabay na pinunit. Ito ang sigaw sa pugadlawin. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas! Ang formal na pagdedeklara ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya. Pinamunuan niya ang mga unang labanan, kabilang ang sigaw sa San Juan del Monte o Battle of San Juan del Monte na bagamat hindi nagtagumpay sa militar ay nag-alab sa buong lalawigan. Idineklara ni Gobernador General Ramon Blanco ang 8 lalawigan kabilang ang Maynila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga sa ilalim ng state of war. Sa Cavite, kung saan matagumpay ang mga katipunero sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo, nagkaroon ng hidwaan. Upang magkaisa at magtatag ng isang formal na pamahalaan, idinaos ang asembleya sa Tejeros noong Marso 22, 1897.
Sa halilan, natalo si Bonifacio bilang Pangulo at Director of the Interior. Nang questionin ni Daniel Tirona ang kanyang kwalifikasyon dahil hindi siya abogado, labis na insulto si Bonifacio. Hindi ako papayag! Totol ako dito sa butuhan nyo! Dahil sa kaguluhan at pagdududa, idineklara ni Bonifacio bilang supremo na walang bisa ang lahat ng napagdesisyonan sa Tejeros. Ang hidwaan ay naghantong sa trahedya. Inaresto si Bonifacio at ang kanyang kapatid na Procopio sa Maragondon, Cavite. Litisin at hinatulang ng kamatayan sina Andres at Procopio sa kasong sedisyon at pagtataksil sa revolusyonaryong pamahalaan. Noong Mayo 10, 1897, sa Bundok Buntis o sa lugar na kilala ngayon bilang Maragondon, Cavite, pinatay si Andres Bonifacio. Ang buhay ni Andres Bonifacio ay maikli ngunit nagniningning. Sa murang edad na 33, nagwakas ang kanyang buhay sa kamay ng kapwa Pilipino. Ngunit ang kanyang kamatayan ay hindi naging walang kabuluhan. Ang kanyang tapang, ang kanyang pagiging self-made hero at ang kanyang panata sa kalayaan ay mananatiling ilaw sa madilim na kasaysayan ng Pilipinas. Siya ang ama na nagturo sa atin sumigaw ng tigil na ang pag-aalipin. Siya ang supremo na nagbigay ng pag-asa sa ating bayan.